Tulad ni San Jose na naglakbay para maghanap ng matutuluyan, nahanap ni Kuya Beda sa hospisyo ang kanyang tunay na tahanan. Nakasarado na ang turning cradle ngayon. Hindi na ito ginagamit, pero marami pa ring bata ang inaabandona. Ayon sa mga datos ng taong 2024, halos 2 milyong batang Pilipino ang ulila o inabandona ng kanilang mga magulang. Sa taong 2022 hanggang 2024, mahigit 500 batang edad 18 pababa ang inaampon. Pinakamarami sa kanila nasa edad 5 hanggang 10. Ang mga batang ito, maswerteng nagkaroon ng bagong pamilya at pagkakataong maging matagumpay sa buhay. Ang dating alkalde ng Maynila na si Alfredo Lim, minsan ding nanirahan sa hospisyo. Ang pari na si Father Victor Torres, minsan ding inalagaan ng mga madre dito. Parang family kami talaga lahat dito eh. Kung inaalagaan kami ng mga sisters, meron ng family talaga ang trato sa amin. So you don't feel like an orphan? No, I never experienced na like an orphan. Talagang, ito lang talaga ang parang kinala ko may second home. Pero sa bawat batang nakahahanap ng bagong tahanan, may ilang naiiwan sa mga bahay ampunan sa piling ng simbahan. Si Gustavo Del Cielo o mas kilala rito bilang Kuya Tabo ang isa sa mga sakristan ng Hospisyo de San Jose. Manalangin tayo. Tulad ng kanyang kababatang si Beda, inabandona rin siya ng kanyang magulang at hindi na binalikan. Dito ka pinanganak? Bakit? Nagtatrabaho ba dito yung nanay mo? Hindi. Wala akong nanay. Basta nung maliit pa ako, talagang dito talaga binagsak. Wala pa akong isip niyan. Sino yung nanay mo? Hindi ko na matandaan. Hindi mo na matandaan? Hindi mo kilala? Ang tatay mo? Hindi, nung pinanganak ka, ano yung naaalala mo? May naaalala ka? Dinala ako dito talaga. Nung baby pa ako, dinala ako dito. Wala pa akong isip niyan. Dinala Wala ka pang dito? nagkakaisip o pipi pa ako. Saan ka One year. nilagay? Sa doon sa may labas ng gate. Sa labas ng gate? So, Likas na masayahin ang batang Tabo. Pero sa tuwing naiisip niya kung paano siya iniwan ng kanyang magulang, tinatamaan siya ng labis na lungkot. gusto ko magkaroon ng magulang. Problema lang, parang hindi masyado, hindi sa maganda, hindi makakaya sa sarili. Magkaroon ng magulang, mahirap na. Masasaktan ka lang. Nung baby ka, iniwangan, tapos hindi ka pupuntaan, hindi ka nanadalaw. Baby ka pa, hindi. Kinabukasan, hindi ka na inaanan dito. Pinupuntaan. So mas magandang dito na? Nandito na lang ako. Ngayon talaga ganito na lang ang buhay. Hanggang gandang edad ko. Si Sister Leonor ang itinuring niyang nanay-nanayan. Itinuro ng butihing madre na ang pagmamahal hindi lang sa magulang matatagpuan. How would you describe itong si Kuya Tabo as a child? Ano siya, yung a sort of, kung sino makita niya, maingay siya talaga. Lahat ano niya, yung bagang napaka-extrovert. Kasi ito nanay ko lagi ito eh. Sino? Pero wala. Ha? Alam na yan ang mga picture na nanay. Siya ang mami mo. Mami mo to. Oo, to. Sino pinaka-paborito mo, madre? Sister Palo, bakit? So palamahal. Yan ang pinaka So ang tumatayo nilang magulang, Kami mga sisters. marami po pala kayong anak, sister. Oo, not biologically, pero yan ang sinasabi, do not have our own, but we have a lot of children na inaalagaan.
Dahil sa pagmamahal na ipinakita ni Sister Leonor, nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili ang batang Tabo. Naging atleta siya at lumaban pa sa ibang bansa para sa International Paralympic Games. Sa loob ng hospisyo, matatagpuan ang isang silid na punong-puno ng mga lumang litrato. Dito makikita ang kasaysayan ng Hospisyo de San Jose. Ano pong meron dito? Yung sibitong buhay ng yung ano sa hospisyo, yan. Yan, ito. Ito yung mga, si Sister Lourdes Gomez. Ayan, sister na yan. Kilala mo yan, nag-alaga sa iyo Opo, yan. superior, tapos so Teresa Babasa, so Teresa Rillo, so Mechora, so Mamerta, so Irene Orqueta. Yan. Ayan, mga Mga Yung superior. dating madre. Mga superioras na si Sister. Pero sa totoo lang, hindi mo na kailangang tingnan ang mga lumang litrato para malaman ang kasaysayan ng lugar na ito. Ang kwento ni na Kuya Beda at Kuya Tabo ay isang matingkad na patunay ng daan-taong panata ng Hospisyo de San Jose, na lahat tayo'y may uuwi ang tahanan, ano pa man ang kwento ng iyong pagsilang. So dito na sila forever? Oo, dito sila. At saka they consider Hospicio as their home. And you as Oo. one of their mothers, are you proud of them? Yeah, of course. They are our treasures. Ngayon, si Kuya Tabo na ang isa sa pinakamatanda sa loob ng hospisyo. Mula noon hanggang ngayon, naglilingkod sa loob ng simbahan. Nagpapasalamat sa ama at ina na tunay na nagmahal sa mga tulad niya. Kaya nga, tuwan-tuwa din ako sa mga Daughters of Charity. No, sila Kuya Tabo, no, kung hindi nila inalagaan, sila si Kuya Beda, at kayong lahat na nandito. Siguro nakikita namin kayo palaboy-laboy sa daan. At siya'y gumagawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Minsan nga lang, no, makulit si Kuya Tabo. Pero hindi yan nagtatanggal ng kanyang kabutihan. Okay? Espesyal ang araw na iyon dahil unang linggo ng Adbyento. Malapit na ang Pasko. Pero hindi lang pala pagdating ni Jesus ang ipinagdiriwang sa araw na iyon. Isang araw bago ang kanyang kaarawan, nakausap ko si Kuya Tabo. Ano po wish ninyo sa birthday ninyo? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Tsaka minsan, Bakit nakakalungkot? Ha? Okay ka lang? Ha? Ay, kuya, alam ko parang may problema ka. wala. Ha? Wala. Kaya nang dumating ang kanyang birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. sinorpresa si Kuya Tabo ng mga dating kaibigan at nakasama niya sa hospisyo. Birthday to you. Si Leo na matagal niyang naging kababata. Nung magkakasama kami, masaya siya kasi yung may mga problema, lumalapit. Yung tulungan namin, sinasamahan namin sa mga problema. Yan nga yung sinasabi ko sa kanya, pag may nalulungkot ka, tawagan mo lang kami at dadalawin ka namin. Christmas, birthday. Si Father Victor na itinuring niyang kuya sa loob ng hospisyo. Ang malaking wish ko ay sana'y bumaba pa buhay niya at saka makapaglingkod talaga sa mga tao dito sa hospisyo. Ang mga staff ng Hospisyo de San Jose na naging barkada na rin niya. Ang wish naman natin sa kanya,
is ma-enjoy niya yung buhay niya dito sa hospicio at maging laging malakas. Hindi man sila naampuan, at least na-enjoy naman nila ang buhay nila dito sa hospicio. At syempre, ang kanyang nanay-nanayan na si Sister Leonor. Magkaroon siya lagi ng magandang kalusugan at patuloy siyang maglilingkod sa Panginoon. I was so happy when I arrived and I am always happy nakikita ko sila balik dito. Sabi ko, they are our treasures. Kasama ang iba pang residente ng Hospicio de San Jose, pinagsaluhan namin ng simpleng handa ni Kuya Tabo. Uy, matino ako. Binalikan ang masasayang alaala ng kanilang kabataan. Ipinaramdam kay Kuya Tabo na anuman ang kwento ng kanyang pagsilang, may tahanang tatanggap at magmamahal sa kanya magpakailanman. Ano pong hinihiling ninyo sa Panginoon? Ang hiling namin, na mabigyan din kami ng mga buhay namin, akas. Magkasakit kami, ganun din. Dasal din kami ng dasal. Hanggang walang katapusan. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.